Sa kanilang tahanan, siya ay nagsisilbing sandigan. Nagtataguyod sa pamilya at kanilang maaasahan. Ngunit, sa likod ng kanilang sipag at tagumpay, may mga hamong kaakibat dahil sa kanilang kasarian. Hindi rin sila nabibigyan ng nararapat na rekognisyon. Ito ang kanilang team. Ito ang realidad. Sa Pilipinas, libo-libong parte ng LGBT community ang nagsisilbing haligi ng kanilang tahanan. Ngunit, bihira lamang marinig ang kanilang mga kwento. Hindi dahil wala sila, kundi hindi sila nabibigyan ng espasyo ng mga media. Sa maabalang lugar ng Bigatan sa Cavite, matatagpuan ng isang trans woman breadwinner na ating makakapanayam na si Robin David Cesar o mas kilala bilang Francine. Hello po, ma'am! Yan. Kain ng salon, marami na po kayong nagawa ng makeup, hair and makeup po ito. Okay. Ilan taon na po kayo nagawa nito? More than 10 years na po. Tapos dun po sa hotel 10 years, parang lahat po ng sweldo nila, nakasundan na po yun sa tao. Oo, ganun. Tapos, pang-lead, pambili ng mga gala, pang-ride, pambili ng mga pang-ano namin, pang-Shopee, pang-TikTok. So, bali, ang pinaka-major income niyo na po, ito pong Parlor. Pero yung mga gano'n naman pong times or mga hardships, nalalagpasan niyo naman. Okay naman siya kasi at least nalalaman namin na may time na kailangan mo talagang doble tipag. Kasi pag may time na mahina, pinabukas na bumabawi naman yung konti na yan. Nababalik pa rin naman. Para sa mga LGBT breadwinners, ang hamon ng buhay ay hindi lamang bigat ng gastusin at responsibilidad, kundi pati na rin ang bigat ng panghuhusga ng kanilang natatamo mula sa ibang tao. More likely, people tend to expect them to be very competitive, competent, educated. Alam mo yun? Kumbaga sa star ng checklist kung may crush ka, kailangan lahat na-tick mo yung boxes of perfectionist. Parang kung wala ka doon, parang hindi ka tanggap. Pero yun nga, lagi mag-root siya sa sana makakreate tayo ng community na hindi natin kailangan baguhin yung sarili natin. Baguhin siguro for the good, but also sana makakreate tayo ng community na tanggap tayo kung sino tayo. Yun. So, yun po. Meron po ba kayong naranasan ng mga diskriminasyon given po na sa ating bansa ay hindi po bukas ang lahat sa usapan ng pagiging LGBT? Part naman siyempre, ibang mga tatay, kumbaga ayaw na sa mga trans, kagaya ng mga anak na nagpapagit sa aming mga kagaya ng mga trans. Hindi namin masisisi kasi kumbaga gusto ng mga tatay, barbero, pero makagaya naman na sa amin na kumbaga every year nag-a-update kami ng mga lessons. Yung ibang kabataan din syempre, gusto din nila yung mga bagong haircuts. Hindi ko, kasi merong mga modern haircuts, merong yung common haircuts mga barbers. So may mga estudyante or mga kabataan na gusto yung mga modern. So no choice kami kundi tanggapin. Pero in a way, kung hindi man gusto ng mga parents nila na saan yung pag-ped, so wala naman yung problema. Pwede po kayong magkwento kung gaano po kahirap ang pagiging breadwinner, lalo na po sa inyong community at lalo na po yung hirap na wala po kayong katulong. Mahirap kasi in a way sa akin na hindi pwede ako nang hindi magtatrabaho kasi nga, kung hindi ako magtatrabaho, wala akong mag-provide ng mga needs. Walang kaming aasahan kasi yung tatay ko is senior, tapos ako yung panganay. So kung hindi ako magtatrabaho, kung hindi ako magiging breadwinner, it's either may mawawala kami ng internet, mawawala na lahat ng mga pangangailangan namin. So, no choice ako kundi i-provide yung pera na kailangan namin para sa araw-araw. At pagiging breadwinner niyo po ba sa bahay ay isang achievement din po para sa inyong pamilya? Yun, achievement siya kasi lahat ng mga needs sa bahay, ako magpaprovide, kuryente, basta lahat ng
ng pangangailangan namin, lahat from the sa pagkain, bills, internet, ako lahat magpo-provide nun. Simula po kayo as owner na po ba agad ng Dito din po sa kansa. Opo. Pwede niyo po kung kwentuhan sa naging journey po ng bago po kayo maging salon owner. Siyempre, una mag-sityon na tayo sa junior. Pag junior, ito mo yung nag-shampoo, nag-assist, nag-abot, nag-timpla. Tapos, siyempre, habang dumadaan yung mga seminars, yung mga promos, nakabunit ang products, may individual tutorial. Kaya so far, pag umaattend ka ng mga ganung mga seminars, matutulog kami kung paano. So hanggang sa marami kami seminars na ina-attendan, mga juniors, mga beautician din, matututo ka rin. So, bali, ang ano niyo po talaga, mas tumataas po ang kakayahan niyo sa mga seminars po na ina-attend. Oo. Tsaka may mga certificate din kasi para at least mapapakita mo sa customer na umattend ka ng mga seminar, hindi mga walk-in na. Ganun po. So, mamaya po, pwede po akong maging junior niyo po. Pwede go. Ang bawat hibla ng buhok ay paalala sa naging pagsubok at karanasan ni Miss Francine. Kung paano niya ginawang hanap buhay ang paggupit lang upang makapagbigay siya ng tulong sa kanyang minamahal. Bali, bilang breadwinner po na isa ring member ng LGBT po, ano po ang nais niyong sabihin sa mundo or parang i-share po na mula sa ibang kwento? Nandito lang din kami para maging katulong yung helping hand ng bawat isa. Kasi kung wala din naman kumbaga pagaya namin na trans, meron din mga trans na mga doktor, meron mga trans na lawyer, may mga trans na teacher. So, hindi lang kumbaga kami gender lang na kailangang discriminate kasi tao lang din kami na kagaya na kung anong kaya yung gawin, kaya din namin. At doon nagtatapos ang araw ni Francine. Naipakita ni Miss Francine sa atin na kaya niyang gawin ang lahat para lang makatulong sa pamilya niya. Naranasan niyang magtrabaho ng marami upang kumita at mabuhay. At dahil sa kanyang dedikasyon, nagbunga ang mga pinaghirapan niya. Nagmula bilang apprentice hanggang sa magkaroon ng kanyang sariling salon. Hindi palaging makulay ang mundo. Hindi ito pumipili ng kahit sino man. Mararanasan natin ang mga suliranin kahit sino o ano ka pa. Pero ang mga problemang makakaharap mo, maaari itong maging pangunahing dahilan para bumalik ka at lumago upang maging mas mabuting tao kaysa kung paano ka lang nakikita ng ibang tao. Isang taong kayang tiisin ang lahat para maabot ang kanyang mga pangarap. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay makatulong sa mga umaasa sa iyo. Tapos lang po sa ating interview, kung pwede po ay fill upan niyo po itong linya na to na hindi lang ako basta bakla. May pangarap din ako, hindi para sa aking sarili, kundi para din sa community ko at sa pamilya ko. Salamat